I'm back, 7:12 p.m. Today is November 2023. Ako si Bernagsi Part 2. Excuse me. Evening edition series Mabali Vlog. Ay, okay naman dahil ini. Labad ang ulo karon guys. Welcome po sa Pilipinas Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagawa na Shaolin Boy. Si Shaolin ay isang 8 taong gulang na monghe at nakatira sa monasteryo halos sa buong buhay niya. Sa simula, pinapakita niya kung ano ang kaya niya ngunit sa kabila ng kanyang lisay at galit, si Shaolin ay may paggalang pa rin sa mga nakatatanda gaya ng makikita sa kanyang sparring session kasama ang mga nakatatandang monghe. Tinalong hanggan ang unang monghe sa pamamagitan ng pagsupil sa kanya ng isang basket. Siya ay inatake ng pangalawang monghe na armado ng espada. Nagawa ni Xiaoyu na din armahan ang pangalawang monghe. Pagkatapos ay pinasahan ang huling monghe na abala sa paninilay-nilay, kung saan pinatunayan ng mahirap siyang kalaban para kay Xiaoyu. Ngunit nagawa pa rin ni Xiaoyu na magtagumpay sa laban. Nang maglaon ay lumabas si Xiaoyu dala ang kanyang bag at naglalakad kasama ang punong monghe. Ibinunyag sa kanya ng punong monghe na binigyan siya ng 88 sa 100 para sa isang pagsusuri at sinabing mas mahusay siya kaysa sa karamihan ng mga mag-aaral. Nabunyag na si Xiaoyu ay kumuha ng pagsusuri para sa isang exchange program sa lungsod. Siya ay maninirahan kasama ang isang scientist at malapit na kaibigan ng punong monghe. Sinabi niya kay Xiaoyu na mabait na tao ang scientist. Aalagaan siya ng mabuti bilang kanyang anak. Habang nagpapaalala ang punong monghe tungkol sa kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ni Xiaoyu, sinabi ng bata na ang boss ay dumating. Hindi napansin ng punong monghe na paalis na ang boss kaya naman hinabol ito ni Xiaoyu. Sa kabuti ng palad ay naabutan niya kaagad at papunta na siya sa isang bagong karanasan. Sa lungsod, sila ang manager ng Buwa High School Taekwondo Club at ang anak ng scientist na tinutukoy ng punong monghe kanina. Abala siya sa panonood kay Yin Pilinas. Siya ang coach sa taekwondo match laban sa Middle East High School. Nililisan niya ang kanyang kalakasan sa strength at defense, habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Xiaobei ay interesado lamang sa pagkain ng junk food. Iniisip ito sa palaging pagkain at ang pagkakaroon ng malaking tiyan. Kaya naman tinutuksod siya na laging nakakikita kay Yunan. Ilang sandali pa ay nag-video call ang kanilang ama na si Dr. Zhang. Nagsumbong si Xiaobei sa ama na hindi siya binibigyan ng sapat na pagkain ng kanyang ate. Mabilis na pinuri nila ang telepono mula sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na hindi siya uuwi ngayong gabi dahil may proyekto siya na nais niyang tapusin sa lalong madaling panahon. Ipinaalam din niya na pinadala siya ng isang regalo na isang proyekto na ginugol niya sa kanyang buong buhay. Sinala niya na pagkakainteresan nito ng mga tao kaya hiniling niya kailan na panatilihin itong bukas. Habang sila ay nasa kawat, nakarinig sila ng tunog mula sa labas at iginaba niya ang telepono para buksan ang pinto. Sa harap ng pintuan ay naghihintay si Xiaoyu. Samantala, hindi napapansin ng mga bata na ang kanilang ama ay kasalukuyang sinikidnap ng ilang mga gangster. Sa laboratorio, ang mga gangster ay humihuli ng isang eksperimento na tinatawag na Turning Act. Ngunit sinabi sa kanila ni Dr. Zhang na isa lamang itong laruan na maaaring gayahin ang boses ng kanyang asawa at ito ay ginagamit upang samahan ang kanyang anak. Ngunit hindi naniniwala ang mga gangster sa kanya. Kaya naman pinagbabantaan siya ng amo habang sinusubukan nila kung na-i-access ang program na ginamit upang gumawa ng Turning Act. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, ang program ay tuluyang nawasak. Inaalam ni Lucky sa pinuno na hindi nila maaaring muli makuha ang program. Ngunit nakakita sila ng surveillance video ni Dr. Zhang. Naghahanda siya para ipadala ang package na naglalaman ng Turning Act sa isang address.
ang address na iyon ay ang address ng kanyang bahay. Pagkatapos ay inutusan ng mafia boss si Lucky upang pumunta at kunin ang packet. Samantala, pabalik sa tahanan ni John, nag-aksaya ng oras si Shelby sa pagbukas ng pinto ng kanyang silid habang patuloy na kumakatok sila. Ngunit sinusubukan lamang ni Shelby na linisin ang lahat ng mga kalat sa silid upang hindi siya mapagalitan ng kanyang ate. Hindi nagtagal ay pinapasok sila at sinabi nila kay Shelby na dito siya matutulog kasama si Shelby. Palabas na sana sila sa silid, ngunit natapatan niya ang isang piraso ng key. Bilang resulta, lumabas sila sa silid ni Shelby na may dalang isang bungkos ng mga chips na tila kinukista niya. Pagkatapos ay bumalik sila upang ipagpatuloy ang pagdodokumento sa performance ni Yunan. Hindi niya alam, lumabas si Xiaoyu para panoorin dahil na-curious ito tungkol sa estilo ng pakikipaglaban ni Yunan. Samantala, sa labas ng kanilang bahay ay dumating ang dalawa sa mga gangster na ipinadala ng kanilang amo. Ang isa sa kanila ay nagmumukhahi na sila ay manatili at maghintay hanggang ang mga bata ay umalis papunta sa paaralan para sila ay madaling makapasok ng walang istorbo. Balik sa loob ng bahay, abala si Xiaobi sa paglalaro ng video game habang sinusubukang makapag-meditate si Xiaoyu. Nibalik si Laika, guys. Nibalik si Laika Jane, anak ni Uncle Bal. At para malutas ang issue, niyaya ni Xiaobi si Xiaoyu para sumali sa kanya at ang dalawa ay nagsimulang mag-bonding. Narinig nila ang kaguluhan at pumunta sa kwarto para sabihin sa kanila na matulog na, ngunit ang mga bata ay masyadong nakatutok sa video game. Pagkatapos ay pinita nila ang pinto na naghiwa ng maliit na buta. Ang ibig sabihin ay isang mensahe na hindi na kailangang buksan ng kanyang bibig. Ang dalawang bata ay agad na pinatay ang laro at agad na humiga sa taas. Kids Paint, Matapos matagumpay last session. ang mga bata, pumunta sila upang tingnan ang package na ipinadala ng kanyang ama. Sa loob ay nakahanap siya ng isang electric panda na tunay na dayang-dayahin ang boses sa kanyang ina. Ang panda ay humihingi ng password ngunit ibinubulong nila ng anong password. Automatic ang sinistro ng panda ang boses sa pagkakala ngunit hindi iwasan ng problema. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagkakaroon ng pinakamalapit na bagay sa pakikipag-usap sa kanyang ina. Kinabukasan sa kanilang daan papunta sa paaralan, nakita nila si Yunan kasama ang kanyang nakapagpapang kapatid na si Tatyan. Nag-alok si Yunan kay Lan ng almusal. Bilang kapalit ay binibigay ni Lan sa kanya ang rundown ng kanyang pagganap sa huling laban. Pagkatapos ay itinanong ni Lan na ito ang kanilang sinagawalan mula nang mamatay ang kanyang ina. Agad ay bumagdala ni Lan si Xiaoyu sa kanila. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, umalis si Yunan kasama ang kanyang kapatid. Kaagad na inagaw ng isa sa mga gangster ang panda na nakasabit sa bandilan. Nakita ito ni Xiaoyu at agad na hinabol ang lalaki. Bumalik din si Yunan para tumulong Wala ka, oy. ang gangster. Pagkatapos ay kinuha si Yunan ang panda. Ngunit habang abala siya sa paghawak nito para ipakita. Alright, 1020. Total War Kids Paint Pictures, Part 1, Evening Edition Series. Ngunit sila ay nagpapasalamat pa rin sa kanya. Sa naunan sa paaralan, pinakilala si Xiaoyu sa kanyang mga bagong kaklase at maraming tanong niya tungkol sa mga monghe at martial arts. Alright. Sila ng kanilang guro at sinabihan silang maghintay hanggang sa PE class upang hayaan siyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa Kung Fu. Sa naunan sa PE class, inaalala ng gym teacher sa mga bata na ang kanilang physical fitness test ay gaganapin sa susunod na buwan. Kaya simula ngayong araw ay magsasanay na sila para makapaganda o makasurvive man lang sa physical fitness test. Ngunit maaaring hindi makapasa si Xiaobi dahil Okay, waiting. habang sinisimulan nila ang pagsasanay, mahusay si Xiaoyu sa lahat ng mga pagsubok at nagpakita pa ng ilang mga kasanayan. Samantala, pabalik sa base ng kalaban ay pinatali ng amo si Zhang habang naghihintay ng balita mula sa dalawang tauhan na ipinadala niya. Balik sa paaralan, napagtanto ni Xiaobi na maaaring hindi siya makapasa sa physical fitness test. Kaya nakiusap siya kay Xiaoyu na tulungan siya para dito at pumayag si Xiaoyu na tulungan siya. Ang dalawang bata pagkatapos ay pumunta sa taekwondo club kung saan nakita nila si Shanshan at sinabi kay Xiaoyu na magaling talaga siya. Ngunit isang hakbang pa rin ang layo sa kanyang kapatid at baka hindi na ito matalo. Dahil dito, namotivate si Xiaoyu habang pinapanood niya si Yunan na gumagawa ng isang mahirap na kasanayan.
Okay guys, mag-kids paint tayo. Bumalik ang mga gangster sa pagbumasag. Sinabi ng isa na sa tingin niya ay maaaring nabali ang kanyang leeg. Sa halip na alilig siya, sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na wala itong magagawa. Pagkatapos ay nagpapaliwanag siya kung paano aakyat sa pader sa loob ng 10 segundo at kakawin ang panda nang walang nakakapansin. Pinagawa niya ang kanyang mga plano ngunit siya ay nabigo. Sa kabilang banda, na-master na ni Xiao Yu ang kasanayan na ginamit ni Yunan kanina. Habang siya ay nagsasanay, ang dalawang gangster ay pumasok sa bahay. Mabilis pinagtago si Xiao Yu para subaybayan ang kanilang aksyon. Napagtanto niya sila ay mga magnanakaw kaya agad niya pinatapos. Nakakalungkot na hindi niya napigilan ang mga ito sa pagnanakaw ng panda. Nagkabugan niya ang respeto. Narinig niya ng ingay pagkatapos sirain ng mga magnanakaw ang bintana at ang madaling sumaka. Sa halip na tulihan si Xiao Yu dahil sa pagkaboy sa mga magnanakaw, sinabihan nila na tumawag ito ng pulis sa susunod. Balik sa base ng mga makasamang loob, ang dalawang magnanakaw ay sumasailalim sa parusa para sa pagkuha ng maling bagay sa halip na kung ano ang tingin sa kanila. Binibigyan na sila ng pangalawang pagkakataon ngunit pinatulog pa rin sila. Kinabukasan sa paaralan, ang mga bata ay nasa taekwondo. Sinabihan siya ng Alright. Xiao Yu at Xiao Bei na ayaw niyang lumaki Settings sa ta. parang ang dalawang pulisan na Okay, ang ato ang phone storage very limited edition. nagpapanggap na nagmamatsag kanina pa. Oh, Pagkatapos ng pagkukanan, si Shanshan okay. kumapit kay Yunan para hingin kung maaari siyang makipag-sparring kay Xiao Yu. Sa ato ang kids paint, ginagmay lang sa juta. Sugod karon, ano tayo kids paint, pero bitaw board kayo tanong. Wa tayo lingaw. Kung dili malubat ang cellphone, kung dili lang malubat ang cellphone, kung puno-puno ang kuan percentage ugma, I try my best mo to kog Gmall. Mag Gmall ko ugma. Maka-upload kog 9,000 plus na kids paint pictures, okay na ko. Sinalok ni Xiao Bei si Shanshan ng yogurt ngunit sinanggihan niya ito at sinabing lagi siyang kumakain. Alright. Habang nagtapos ang laban ni Xiao Yu at Yunan sa isang tabla, bumalik si Xiao Bei kung saan naroon ang mga bag. Nakita niya ang Let's continue. dala ang bag ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinigaw si Xiao Yu na sila rin ang mga magnanakaw gaya ng mga magnanakaw na pumasok sa kanilang bahay kagabi. Pagkatapos ay hinabol sila ni Yunan at Xiao Yu. Pati na rin ang ibang mga estudyante ay sumama sa paghabol. Nawasak sila ang greenhorn hanggang sa dumating ang green teacher upang ipagsago ang paguluhan. Pagkatapos ay inisita ng green teacher ang mga patinuloy na pumunta sa kanyang opisina. Sa una, ang usapin ay tinutulungan ng pulisya na nangakong hahanapin ang bagay na ninakaw. Pagkaalis ng mga pulis ay pinagsabihan ng lahat ng buo lalo na si Xiao Yu sa pagnanakaw ng pagkakataong magsanay ng kanyang mga kasanayan sa martial arts na halip na tumawag na lamang ng pulis. Si Xiao Yu ay nakaramdam ng makilakilabot at sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Pagkatapos ng klase, Yunan at Shanshan ay hinihiri ng paumanhin dahil isinisi sa lahat ang nangyari. Pagkatapos ay napansin ni Shanshan na si Xiao Yu ay nawawala kaya nagsimula silang maghanap. Kinailangan pa nilang maghiwa-hiwalay para siya ay hanapin. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap ay nakita niya si Xiao Yu sa ilalim ng nakatambak na lamesa. Pinaliwanag sa kanila na lahat ay may kasalanan. At dahil nangyari na ito, ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay subukang maghanap ng solusyon sa kanilang problema. Sa wakas ay naunawaan sila ni Xiao Yu at tumigil sa pagsisi sa kanyang sarili. Ang lima sa kanila ay bumalik sa Green Hall upang muling ayusin ang lahat. Samantala, pabalik sa base ng kalaban, nakatali pa rin si Jan habang sinusubukan ng mga gangster na kopyahin ang program mula sa panda. Nagawa nilang makapasok ngunit natigil sa isang access password na kailangan nilang malaman. Nang malaman ito, ang program ay humihingi ng isang password ng firewall na kailangan din nilang alamin. Sa kabutihang palad, nalaman din nila ito ngunit ang programa ay humihingi ng voice password. Mahirap i-track kung wala ang eksaktong tao na nagtakda ng password sa simula. Sa paaralan, tinuturuan ng Yunan si Xiao Yu at Xiao Bei sa estilo ng taekwondo. Sa wakas ay nakabalik ang pulisya sa paaralan at ipinaalam sa kanila na ang mga magnanakaw ay natuntun. Napag-alaman sila ni Jan na may kaugnayan sa mga krimen na naganap sa mga nakaraang araw. Balik sa base ng mga gangster, ang
tungkol sa mga password at sinubukang alisin ito sa pamamagitan ng doktorta. Ngunit sinabi ng scientist na wala siyang alam tungkol dito. Sasaktan na sana siya ng pinuno, ngunit nakatanggap ito ng mensahe mula sa telepono ni Jam mula kay Nat. Pinakakalahanan niya ang kanyang ama tungkol sa kanyang kaarawan at sumagot ang mafia boss na pupunta siya at may malaking sorpresa ito sa kanya. Nang gabing iyon sa party, binukas sila ng mga gangster sa harap mismo ni pinuno at mga bata. Sinubukan nila yung pigilan, ngunit lumalabas na mas malakas at hindi pinatamaan ang miyembro ng mafia. Sinalo niya ang mga bata at pagkatapos ay umalis sila kasama sila. Hiniling ni pinunan kay Shanshan at Xiaobei na manatili at tumawag sa mga pulis bago sila magpatuloy sa paghabol sa sasakyan. Gayunpaman, sinabihan ni Xiaobei si Shanshan na maghintay at siya mismo ang pumili sa kanila. Habang siya ay naglilipat, sinabol ng tatlo ang sasakyan patungo sa kanilang base kung saan tumawag si Xiaobei ng pulis upang ipaalam sa kanila ang kanilang lokasyon. Samantala, sila ay dinala sa mafia boss at pilit na ang mga password nila sa kanya. Si Xiaoyu at pinunan ay nagpakita at pinalo ang mga gwardiya sa labas ng base. Sa loob, nagsimula ang paglilipat ng program at minamadali ng mafia boss ang mga bagay-bagay para makuha niya ang kanyang bayan. Ngunit dumating sina Xiaoyu at pinunan ay pagkabala ng iba pang mga gangster. Samantala, nakawala sila mula sa pagkakatali at pinakaya ang kanyang ama. Pagkatapos ay nagtungo sila upang kunin si Xiaobei. Sinubukan ng mafia boss na makatakas nila ang program habang inaatake siya ni Jam para kunin ito. Si Xiaobei at Lan ay kumuha ng mga bagay at pinaghangampas ang ilang mga gangster. Habang sila ay nabalat, kinuha ng mafia boss ang program at pagkatapos ay tumakas. Sinabol siya ni Lan at Xiaobei kasama ang ama, habang si Xiaoyu ay huminto sa labas upang tulungan si pinunan na labanan ang mas malakas na gangster. Ang dalawa ay nagtulungan at isinagawa ang kanilang pagkasanay sa nakalipas na ilang linggo upang patuloy ang gangster. Kids Paint last session. Sinubukan nila, Xiaobei at ang kanilang ama na pigilan ang mafia boss kung bigla silang makarinig ng mga sirena ng pulis na paparating. Ito ang nagbigay sa kanila ng motibasyon, at sa wakas ay napabagsak nila ang mafia boss. Ilang sandali pa ay nalinis na ng pulis ang buong lugar. Dumating ang guro ng gym at ang principal na nag-aalala sa kanilang mga estudyante. Humingi ng paumanhin ang kanilang ama at nangako na gugugol sila ng mas maraming oras sa mga bata. Lahat sila ay nagsisibahagi sa isang group hug. At upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, nag-alis sila sa bilang sila ng pagkain sa susunod na buwan. Kalaunan ay nagdiwang ang paaralan sa seremonya ng pagpupuri para sa taong 2019 hanggang 2020. Isang pagpupuri sila Lan, Xiaobei, at Xiaoyu na pinaniniwalaan na pagpupuri sa pulisya sa illegal cross-border trade. Sa pagsisikapit din na simula nang dumating si Xiaoyu sa kanilang paaralan ay hinagayat niya ang lahat ng mga mag-aaral na magsaga ng pag-ehersisyo. Okay. Sila ng Xiaoyu Wow, alright. ang isang kalakaran ng pagkakaming malusog at pagpapabuti sa mga mag-aaral sa pangkalahatang kalidad. At sa pisikal na pagsubok, ang lahat ng mga mag-aaral ay naging mas mahusay. Si Xiaoyu ay pinangalan bilang student of honor. Kasama nito ay tinapos ng principal ang kalapati at William Tom ang tatlong bata. Gayunpaman, sina Xiaoyu at Xiaobei lamang ang umakyat at paggrado sapagkat kanilang wala si Pinunan. Dapat ay part 2 guys. Thank you. Part 3. Thank you for Si Pinunan